po ako bilang instrumento na mag-ayag ng salita. Maraming salamat naman. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa foundation. Amen. Fundasyon po. Christian foundation. Hallelujah. At umpisan po natin sa pagtatanong sa ating mga sarili kung anong klaseng fundasyon kaya ang meron ako. Amen. Hallelujah. So, unahin natin. Sino po sa atin ang nakinig ng pagkakayag ng salita o nag-attend ng mga Bible study gaya ng ginagawa natin ngayon? Nakinig ng salita ng Diyos, ngunit parang hindi naintindihan ng mensahe. Meron po ba sa atin ng ganyan? Yung nakinig mo, parang hindi siya nabibless. Nakinig naman siya, ngunit parang walang conviction. Nakinig siya ng salita ng Diyos, nag-attend ng Bible study, ngunit parang hindi siya na-encourage, hindi siya na-review, or sabihin na natin hindi siya nakatamaan ng salita ng Diyos. Bakit dito siya? Mga kapatid, Ano na salita ng Diyos ay parang hindi. The Word of God is compared to a seed na kailangan po nitong lumago. Kailangan mag-prosper. Amen? Kaya ngayong umagang ito po, mga kapatid, tayo po ay nag-collect. Nangungulit po tayo ngayon ng mga seeds, mga binhi. Amen? Na ito po ay magsisilbing umpisa ng ating pananampalataya. Amen? So sa pakikinig po ng salita ng Diyos, yan, nakaka-receive po tayo ng seeds. The Word of God is a seed na kailangan lumago, kailangan lumaki. So, ang tanong ko po ulit, mga kapatid, sa mga nag-attend ng Bible studies na nakaraan, nasaan na yung mga nakulitan natin previously? Nasaan na? Yung napakinggan kong salita ng Diyos ng nakaraan, nasaan na po siya? Nasa akin pa ba? Sa puso ko pa ba? O wala na? Nandyan pa ba? O nawawala na? Maski sa man lang, may nakaalala pa ba ako sa huling Bible study? Mga kapatid, meron din po akong kasamahan dito sa aming bahay dito sapagkat ako po ay nangungupahan dito sa Ireland. Meron din po akong housemate na isa pong pastor din po, isang African pastor. At na-bless po ako sapagkat may kasama akong pastor dito sa bahay namin. Maski hindi po parehas na church, at least parehas po kaming nananampalataya sa ating mahal na Diyos na Jesus. At kami po din po ay nagkaroon ng mga Bible studies dito at kami po ay may sharing din po. At sinabi po niya sa akin, alam mo kapatid, sabi niya, sa bawat pagkakataon na may Bible study, at least meron akong isang matanggap na maitanim sa puso ko. At least I received one, sabi niya. That is planted in my heart, sabi niya. Kaya ganun din po sana mga kapatid. At least meron man lang isa. Sa bawat Bible study, at least may isa po tayong natatanggap na itatago sa ating puso na salita ng Diyos. Amen? So, ganun po. May mga nakikinig at nawawala. Ang tanong, bakit kaya? Okay? Pangalawa, mayroon din po yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, nag-attend ng Bible study, na-bless po sila. Uy, yung nakikinig, na-bless po sila. Nakaka-relate po sila sa mensahe. Uy, parang ako yung tinutukoy ni pastor. Parang ako yung tinatamaan. Okay. Nabibless, ngunit hanggang doon lang. Hindi lumalago sa pananampalataya. Hindi lumaki yung faith. Okay? Meron yung mga naka-experience ng kabutihan ng Panginoon, nagkaroon ng mababaw na
pagsubok sa buhay at nawawala din sa pananampalataya. Okay? Marahil, example natin, nag-attend ng Bible study, tinawag ng kasamahan, ngunit nung hindi na nag-a-attend yung tumawag, hindi na rin siya nag-a-attend. Okay? Tinamad na. Nawalan na ng gana. Okay? Bakit kaya hindi nagpatuloy? Okay? Sinabi ko po kanina mga kapatid, ang Word of God, ang salita ng Diyos ay parang binhi. It's like a seed that needs to be planted deep in the ground. Di ba ganun po tayo magtanim dapat? Dapat itatanim ko ng malalim upang magkaroon ito ng magandang pundasyon. Parang sa bahay din po mga kapatid. Ihalin tulad po natin sa pagpapatayo ng bahay. Hindi po ba pag magpapatayo tayo ng bahay, kailangan nating maghukay ng malalim upang doon natin uumpisahan ang poste. Kasi po pag ang poste po ng bahay ay mababaw lang, sa maliit na bagyo, maliit na typhoon, babagsak po yan. Amen? So ganun din po dapat po maitanim ng malalim sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Amen? Maalala ko po nung nasa Pilipinas pa po ako, nung bata-bata po ako, yung bahay po namin, may katabi pong puno ng kawayan. Okay? At matagal, ilang taon po yung kawayan na yun sa amin. At bawat bagyo, maski malalakas na bagyo, hindi po siya natutumba. Di ba ganun po ang karakteristik ng kawayan? Para lang siyang sumasayaw-sayaw sa bawat bugso ng hangin. Okay? So, naisip ko, ganun, hindi siya natutumba sapagkat malalim ang kanyang pundasyon. Okay? At nagkaroon po ng tuloy-tuloy na bagyo sa amin, typhoon, sa Pilipinas. Nung mga panahong yun, na nagkaroon po ng landslide. Okay? Nung nagkaroon ng landslide, na tumba po yung kawayan na yung puno ng kawayan, 3 bahay po ang naisama niya nung ito po ay na-landslide. Kaya naisip ko, sobrang lalim siguro nung ugat ng kawayan at naisama niya yung 3 bahay nung bumagsak. Sapagkat kami po ay nasa Baguio po, alam naman po natin sa Baguio ang mga bahay ay nasa bundok-bundok. Okay? Kaya po nung natumba yung kawayan na yun, 3 bahay din po ang naisama, pababa. Kaya sabi ko, ganun siguro kalalim ang pundasyon o ang ugat nung kawayan na yun. Kaya sabi ko, ganun din dapat ang pananampalataya natin, malalim. Okay? Mga kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyano na sa simpleng pagsubok sa buhay ay nawawala na sa pananampalataya, ang ibig sabihin po niyan ay mababaw lang ang iyong pundasyon. Okay? Kung mababaw lang yung pundasyon mo, mababaw lang din ang pananampalataya mo. Okay? Pangatlo, may mga Kristiyano din po mga kapatid. May mga nananampalataya na nakatanggap ng salita ng Diyos, naging active sa ministry, naging kaparte ng ministry, naging active siya na Christian. Ngunit, nawala din sa pananampalataya. Okay? Bakit sila nawala sa pananampalataya? Dahil nagkaroon ng mga problem sa buhay. Amen? Ano yung cause ng pagkawala nila sa pananampalataya? Testings in life. Amen? Mga kapatid, ang testings, mga pagsubok po sa buhay ay hindi po mawawala. Consistent po yan. Habang nabubuhay ka, magkakaroon ka ng testing sa buhay. Ganon din sa buhay bilang Kristiyano. Magkakaroon ka ng testing sa iyong pananampalataya. Okay?
So yung mga Kristiyanong ito na nakareceive ng salita ng Diyos, naging active, lumago din sa pananampalataya, ngunit kinalaunan nawala din sa sa paninilbihan. Okay? In a Christian life, we need to face difficulties also. At itong mga difficulties na ito ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Okay? Pag nalalampasan po natin. Okay? At ang mga trials po mga kapatid, naaayon din po sa size ng faith natin. Trials in faith depends on the size of your faith. Amen? Hindi ka po bibigyan ng Panginoon na malaking pagsubok kung ang pananampalataya mo lang ay maliit lang. Ganon din po magtrabaho ang Panginoon. Sa maliit hanggang palaki ng palaki. Ngunit, ang Panginoon po ay nandyan upang tayo ay gabayan sa ating trials, magbigay ng hope sa atin. Amen? So yun yung pangatlo. Pang-apat, meron din po yung mga nakakatanggap ng salita ng Diyos at lumalago sa pananampalataya at nagiging fruitful sa pananampalataya. Meaning, naging successful sila in faith. Okay? So yun po yung mga nagiging pundasyon, yung apat na pundasyon ng pananampalataya. Meron yung nawawala, meron yung hindi lumalago, meron yung mga lumago pero na hindi rin nagpatuloy, at meron po yung mga nakatanggap at lumago ang pananampalataya. Marahil nagtataka kayo, bakit walang bersikulo si Pastor? Okay, puntahan po natin yung tinutukoy ko. Inuna ko po yung explanation kasi baka narinig nyo na din po dati ito. Let's go to Matthew 13, Parable of the Sower. Matthew 13. Ibasahin po natin para magkaroon tayo ng biblical basis. Okay. Sabi po dito, Matthew 13, Parable of the Sower. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowd gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. So si Jesus daw, pinalibutan ng mga tao at nangaral po ang ating mahal na Jesus. Ito po yung kanyang pangangaral. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seeds. As he was scattering the seeds, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plant were scorched and they withered because they had no roots. The other fell among the thorns, which grew up and choked the plant. Still, other seeds fell on good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear. So sabi po dito sa salita ng Diyos, okay? Meron daw isang sower or farmer, sabihin na natin. Okay? And that pertains to God. Okay? Si Lord po ang tinutukoy niyan. Okay? At anong ginawa niya? He scattered seeds. Nagkalat po siya ng mga binhi. Okay? Yung mga binhi, sa iba-ibang lugar din po siya dumapo or nahulog. Yung una, meron daw binhi na nahulog sa path, sa daanan lang. Okay. Anong nangyari? Kinuha daw ng mga ibon, okay, at kinain. Okay, parang ganun po yung una. Nakatanggap ng salita ng Diyos, ngunit nawala din. Bakit? Kinuha ng mga ibon. Okay? Yung pangalawa, may mga nahulog daw sa
mga rocky places, mabatong lugar. Okay. Ngunit may soil din. Tumubo, ngunit sapagkat ito ay mabato, nung tumubo po siya, lumabas po ang sikat ng araw at sila po ay namatay din. Bakit? Walang pundasyon. Kasi mabato. Yung pangatlo, nahulog. Ano yung pangatlo? Sabi dito, the third example, nahulog daw siya sa still other seed fell on good soil. O, sabi dito, other seeds fell among the thorns. Okay, among the thorns. Okay. Lumago po siya, ngunit dahil maraming thorns, okay, kung saan siya lumago, namatay din po siya. And it killed or it choked the plant. Okay. Ito po yung nakatanggap ng salita ng Diyos. Okay. Lumago. Okay. Ngunit namatay din dahil sa kanyang surroundings. Okay. At yung pang-apat, it fell on good soil and it produced a crop 160 or 30 times that was sown. Okay. So, titignan po natin dito, the sower or the farmer is God, the seed is the word of God, and the soil is your heart. Okay? So, tignan natin, anong klaseng puso kaya ngayon ang meron ako na tumatanggap ng salita ng Diyos? Okay? Kayo na po ang sasagot niyan. Okay? Anong klaseng puso kaya meron ako? Mga kapatid, ito din po yung mensaheng unang-unang napakinggan ko nung nag-attend ako ng fellowship na ganito. I remember it was 2011. It is the first preaching I've heard. Pero, nasa number 1 ako. Napakinggan ko, pero wala din. Hindi rin lumago agad-agad. Parang kinain lang din ng mga ibon. Nawala din yung natanggap ko. Okay. Ngunit praise the Lord. Sapagkat gumamit din po ang Panginoon ng iba't ibang tao upang ako ay patuloy na tawagin at nung patuloy din po akong nakinig ng salita ng Diyos, mas maraming naitanim sa puso ko at ito po ay lumago. Hanggang ngayon, lumalago at hanggang ngayon, tumatanggap pa rin po ako ng salita ng Diyos. Kailangan pong patuloy ang pagtanggap ng salita ng Diyos. Hindi lang po minsan, dapat patuloy po. Kaya wag po tayong tamarin na nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? So yan po mga kapatid. Mga kapatid, John 10:10. Basahin po natin kung pwede nating buksan. John chapter 10, verse 10. Okay. The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Okay. The thief, sabi dito, ang demonyo po. Ano po ang gawain niya, ang trabaho niya? To steal, kill, and destroy. Parang ganyan po yung nabasa natin example. The thief will steal, di ba? Some fell on the path. Anong ginawa ng ibon? Kinuha, ninanakaw. O kaya hindi na itanim, kinuha ng ibon. The thief will steal. The thief will kill. Okay? Yung pangalawa, yung mga seeds daw fell on rocky grounds. At nung merong sikat ng araw, sila po ay parang namatay. The thief will still kill. O, namatay yung mga nahulog sa rocky grounds. The thief will destroy. Yung pangatlo, ano yung nangyari? It sprang up, but because of the troubles of life, but because of the difficulties, trials, namatay. See? The thief is still kill and destroy. So yun po yung nangyari din pala sa mga seeds. Yung pang-apat, fell on good soil. Amen? So yun po yung nabasa natin kanina. Okay? So,
The sower will always be there. Isipin natin, the sower will always be there. God will always be there. Never po mawawala ang Panginoon. He is yesterday, today, and forever. Tandaan po natin yan. His words will always be there. Hindi po mawawala ang salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away, sabi ng Panginoon. So, consistent po ang sower, consistent po ang word. Okay. Pero ang puso natin, hindi consistent. Nasa atin po na mag-maintain, na maging consistent din ang puso natin, na maging good soil. Amen? Our hearts changes. Okay? Marahil maging first, second, third, or yung fourth dyan. Nasa atin na ang puso natin ay dapat nakakondisyon parati. Amen? We must condition our hearts, mga kapatid. Okay? Sa pagtanggap ng salita ng Diyos. So, paano ko naman ikukondisyon ang puso ko? Amen? Ayoko nung unang example, yung pangalawang example, yung pangatlong example, ayaw ko yun. Gusto ko yung pang-apat na good soil. So, paano ko ikukondisyon ang puso ko? Okay. Number 1, para makondisyon ang puso natin, we need the sower. We need God. Okay, yun yung una. We need the sower. Okay. Psalms chapter 63 verse 1. Psalm 63 verse 1. Sabi po dito, a Psalm of David, when he was in the desert of Judah, you, God, are my God. I earnestly seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. So sabi po dito ni David, sabi niya dito, Lord, or my God, I earnestly seek you. Okay? I thirst for you. Sabi niya dito, my whole being longs for you in a dry, parched land where there is no water. So yun po, to condition your heart, you need to long. You need the sower. Okay? Sino po ba ang nagbubungkal ng lupa? Hindi po ba yung farmer? Sino po ba yung nagbabantay sa lupa? Hindi po ba yung farmer? Okay? So you need God to condition your heart. Okay? At number 2, your heart needs to be plowed. Okay? Kailangang mabungkal ang puso mo. Number 2, your heart needs to be plowed. Okay? Sino ang nagbubungkal? Si Lord, siyempre. Okay? Your heart is the ground. Okay? Isipin natin, yung puso ko pala yung ground. Okay? Ano kaya yung ginagamit ni Lord na pangbungkal ng puso ko? Amen? Hebrews chapter 4, verse 12. Okay? Hindi po ba pag magbubungkal tayo ng lupa, kailangan natin ng matigas na bagay? Okay? Matalim na bagay? Okay? For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joint and marrow. It judges the thoughts and the attitude of the heart. See? Ang gagamitin ni Lord na pagpangbungkal ng puso ko to plow my heart is the word of God. Di ba? Sosyal, espada. It is compared. The word of God is just like a sword. It plows my heart. It judges the attitude of my heart. Ano kaya yung attitude ng heart ko ngayon? Matigas kaya ang attitude ng heart ko ngayon? Okay? So your heart needs to be plowed, to be conditioned. Paano kanina sabi natin may mga mabato na lupa, sabi kanina. Jeremiah chapter 23 verse 29. Jeremiah 23:29. Sabi niya dito,
Is not my word like fire? O parang apoy daw ang salita ng Diyos, declares the Lord. And like a hammer that breaks the rock in pieces. Okay? Ang salita daw ng Diyos ay para ding fire. Diba? Parang, ano doon? Sabi niya, parang hammer. Parang martilyo. That it breaks the rock, sabi niya. So yung salita ng Diyos, as I listen to the Word of God, parang minamartilyo pala ang puso ko. Amen? Kaya yung mga pusong bato, yan, kailangan mo ng salita ng Diyos para ma-break yung heart mo. Amen? Hallelujah. So, you can see mga kapatid, when you plow the ground, kung binungkal natin ang ground, di ba? Hindi ba't mas madali ng taniman ng seeds? Di ba? Ganun po ang farmer. Hindi naman po basta-basta magkakalat ng mga binhi. Kailangang i-condition ng puso. Amen? God will condition your heart. You need His words to condition or to plow your heart. Amen? At para mawala po yung mga matitigas na bagay dyan sa puso natin. Diba? We need the hammer, the Word of God. Okay? Para malinisan po. Diba? Ganun po ang farmer. Tinatanggal niya yung mga bato-bato sa lupa. Amen? Upang lumago ng mabuti yung itatanim niya. Ano kaya yung mga bato sa puso natin? Yan. Ano kaya yung bato? Yung unforgiveness? Mga bato yan sa puso natin. Kaya magpatawad na po tayo. Yung mga tinatamad, laziness, mga bato yan sa puso natin. Amen? Yung doubt, yung fear, those are the rocks in your heart. So remove them. And you need the Word of God. Amen? So pangatlo, so how to condition your heart? You need God. You need His words to plow your heart. Okay? And our heart needs to be cleaned. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi po ng salita ng Diyos, a pure heart, that's what I long for. Di ba may kantang ganun? A pure heart, malinis. Okay? Your hearts must be cleaned. Amen? Hallelujah. Pag malinis na po ang puso natin, madali na pong mataniman ng salita ng Diyos. Okay? Madali na din pong gumalaw ang Espiritu ng Panginoon. Okay? At number 4, pag nalinis na po yung puso natin, kailangan mo nang i-accept ang salita ng Diyos. You need to receive the Word of God with an open heart. Okay? You need to receive the Word with an open heart. Jesus said, "Here I am. I stand at the door." Okay? Whoever hears me, okay, and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. So sinabi, sa Revelations po sinabi yun ng ating Panginoong Jesus. Buksan po natin sa Revelations chapter 3 para po mabasa natin. Kasi sabi natin, we need to accept the Word of God. And the Word of God is Jesus Himself. Revelations chapter 3 verse 20. Revelations 3:20. Sabi po ng salita ng Diyos. Babasahin ko po. Ay, basahin natin dito sama-sama. Here I am, I stand at the door and knock. Si Jesus po ang nagsasalita dito. If anyone hears my voice and opens the door. Naririnig po ba natin si Jesus ngayon? And opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Amen? So kumakatok na po ang ating Panginoon sa puso nating lahat. Amen? Let Jesus come into your hearts and let His words be planted and it will grow and it will produce fruit. It will multiply 160 or 30 times na nabasa natin sa book of Matthew kanina. Okay? So, the parable of the sower emphasized on foundation. Okay? A plant
needs to be planted in your, or the word needs to be planted in your heart, okay, upang lumago po tayo. Okay? So a Christian needs a good foundation, good soil. Okay? So yan po. Yun lang po ang aking maibabahagi sa umagang ito. Dalangin ko na gumalaw ang Panginoon, palambutin niya ang puso natin ng matamnan ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos na ito ay lalago. At tayo po ay maging fruitful in our Christian life. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Lord, Father, we praise you, we thank you, we give you glory. We honor you, O God. Muli kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mong natanggap namin ngayon, O Father God. Dalangin namin na ikaw po yung patuloy na gumalaw sa buhay ng bawat isa, O Father. Lord, maraming salamat sa pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po, Pastor Chris. God bless you po. Okay, malinaw po yung salita ng Panginoon na narinig natin. Amen. Kaya alam niyo po kung nasaan po yung puso niyo.